Eto na, nasa linya daw po natin si Senator Riza Ontiveros, isa po sa mga miyembro ng Senate Minority Bloc sa kasalukuyan. Magandang umaga, Senator Riza. Good morning po, Senator. Magandang umaga po, Ms. Weng at Ms. Weng, Double Weng at ang ating mga tagapakinig. Ayan, Opo, salamat ma'am. Good sa morning. oras. Eto lang, alam na namin yung dahilan ng walkout. Yan. Opo. Kayo po ba, bakit sa inyo, bakit naging solid ang 11 minority block na tutulan yung teleconferencing na itinutulak po ng majority? Ay, salamat na napansin nyo yan. Dati na kaming solid minority, kaming 11 at kagabi na ipakita namin physically kung gaano kaming kasolid. Na ang seamless po ng coordination namin at nakakilos kami as one. Nagkaisa po kami unang-una dun sa mukhang binabali yung rules. Whether yung unang rule na sinasite tungkol sa pag-refer ng proposed amendment sa rules of the Senate dun sa Committee on Rules, panay rules, no? Kasi importante. Opo. Or yung isa pang rule of the Senate na pwedeng desisyonan ng majority o ng plenary on the floor, batay sa parehong rules, mali po yung nakikita naming nangyayari at ipinipilit kagabi. Kaya finally, in the last moment, sabi namin wala nang ibang paraan para pigilin ang maling pagboto sa maling proposed amendment na ito, kundi tanggalin namin ang aming mga sarili physically sa floor. Naiwan lamang si Minority Leader Tito Soto para erase yung question of quorum at mag-motion to adjourn. Si Senator Lapid ba kasama ninyo nag-walkout, ma'am? Ay, nakaalis na sila mas maaga at that time hindi na makabalik. Pero in communication din kami sa kanya at kaisa namin siya. Okay. Even in spirit. So solid 11 po Opo. ang nag-walk out kagabi, ang raise ng question of quorum at nag-motion to adjourn. Ma'am, gusto ko lang linawin, Opo. nakalatag ba talaga sa agenda ng Senate kagabi yun? Wala. Kasi, Wala okay. po, Miss Weng. Kaya rin kami nagulat na later in the session, biglang ihahain na naman yung motion ni Senator Marcoleta. Dinistribute ni Senate President Alan Peter sa amin yung proposed amendment in hard copy, printed version. So, kaagad, dun pa lang sa floor, hindi pa on mic, ni-raise na ni na Minority Leader Tito na hindi pwede ito. Wala ito sa agenda for the day and based on the rules, hindi pa dapat pagbotohan ito. Pero binuksan pa rin nila yung pag-propose ng amendment to the rule ni Senator Marcoleta. So, yun na po, talagang tinindigan po namin na mali ito ayon sa whichever rule na isa-cite ninyo. At marami pa kaming substantive na tanong na i-raise dyan sa proposed amendment na iyan. Okay, Senator, at least malinaw na meron palang mga priority na dapat muna talakayin. Ano yung mga meron agenda po. na Ang nakalinya? daming nakabinbin these past 3 weeks Opo. na mga panukalang batas. So, nakaka-frustrate. 3 linggo na kaming nagpapatintero sa floor sa mga issue na pangunahin tungkol sa aming mga senador. Hello, gawin na namin ang trabaho namin at unahin yung ating mga kababayan. Okay. Mas ang tanong ko po, saan ho doon pwede pang maisingit? May panahon pa ba para maisingit itong ipinapanukala nila na yung Of course. teleconferencing? Pwede, Of hindi course, lang dapat at kahapon. any time pwedeng, according to the rules of the Senate, may pwedeng mag-propose ng amendment sa rules. Pero may tamang paraan. Whether yung isang rule na sinasite na refer sa Committee on Rules, talakayin doon, and then i-report out sa plenary. Yes. Last time, nung ni-raise ni Senator Marcoleta yung unang motion niya to amend the rule, na-refer na yan sa Committee on Rules. Yes. Paano nila sasabihin kagabi na, hindi, nasa kamay ulit ng plenary? Kailangan, kung ibabalik sa plenary, ang Committee on Rules ang gagawa nun. Hindi pa nako-constitute yung Committee on Rules. Wala pang ang majority leader na mag-chair sa Committee on Rules at hindi pa nabubuo ang mga miyembro. Certainly, ang minority, wala pang representation sa Committee on Rules. So, hindi pwedeng mangyari yon according to that rule. Oo. According to another rule na sinasite naman nila kagabi, of course, pwedeng erase sa plenary at dun debatihin. Pero, nakasaad sa mismong rule na yon, kailangan 1 day before yung debate, saka i-raise yung motion. So,
kagabi lang ni-raise ni Senator Marcoleta yung bagong Mhm. motion niya. So, ibig sabihin, the next day, today, pero holiday ngayon. So, sa Lunes ang pagboboto. Hindi yung pinipilit nilang kagabi na pagboboto. Ma'am, pakiramdam niyo ba minamadali itong panukalang batas na ito? Definitely, Miss Weng. At Bakit sinabi po? yun ng Bakit? mga kasama ko sa minority. Iba't ibang imagery na nire-railroad ba ito, niraram ba ito down our throats, may isa pang imahe na ginamit na basically to say, bakit ba kayo nagmamadali? Bakit kailangan pigilin yung mga gusto pang magsalita? No? Bakit kailangan i-divide yung House kagabi kung marami pang senador ang nagtatanong Ma'am, kung tungkol kayo sa tatanungin, proseso? bakit sila nagmamadali? Kaya nga, pinanindigan namin yung sinabi na rin sa floor kagabi sa aming joint statement na tinanong namin sila, minamadali ba yung pag-amyenda sa rule tungkol sa pwedeng mag-electronic voting dahil lang gusto nilang makaboto si Senador De La Rosa na ngayon ay umiiwas sa batas. Kaya ba nila minamadali yung pag-amyenda sa rule? Dahil may mga ulat ngayong linggo na may mga majority senators pa na maaring arestuhin. Dahil ba doon na kagabi sa hawak nilang mga numero sa hanay nila, kailangan nilang i-ram through itong pag-amyenda sa rule. Ang rules of the Senate ay hindi pwedeng baliin according to circumstances. Kaya nga siya rule Kailangang sundin. At kung aamyendahan man namin, may tamang paraan din ng pag-amyenda. Ano, Senator, ang nakikita, ano bang pagbobotohan at napakalaga na dapat may teleconferencing? Ano bang pagbabotohan doon na panukala? Ano po? Exactly. So ang sabi namin, never before na may senador na humingi na makapagboto online na napagbigyan. Never. At ang current rule ay kapag lang may national emergency o force majeure. Minsan lang sa kasaysayan ng Senado nangyari ito nung panahon ng pandemic. Yes. And by the way, even then, si then Senate President Tito Soto ay araw-araw pumupunta in person para buksan ang sesyon at para i-adjourn yung sesyon. Kahit ang lahat naming iba ay online lamang. So, ano naman ang national emergency o force majeure ngayon para kailangang payagan ulit ang voting online? Baka sabihin na, hindi, kasi state of national energy emergency tayo. Layo. Kasi, Hello. kasi may emergency, na di ba? energy para pumunta pa rin hindi pwede physically yun. sa floor in person. Ma'am, sabi ni dating Senate President Franklin De Rilon, pwedeng iakyat questionin sa Korte Suprema ito. Pero kailangan daw, taga-minority syempre kasi kayo yung lumalaban dito. May balak ba kayo na question ito sa Supreme Court kung sakali? Wala pa kaming ganung Okay. pag-uusap, Miss Weng, kasi gusto namin gawin ang aming Internal. trabaho sa sarili naming bahay, ayon sa sarili naming rules. Huwag na namin idagdag pa ito sa trabaho ng Korte Suprema. Diyos ko po, ang klaro naman sa rules namin Opo. kung ano yung rule at kung aamyendahan namin ng isang rule, kung anong tamang proseso para doon. Okay, ma'am, ako isang hirit na lang. Nung panahon No, po po. na nakakulong si Senator De Lima, tapos Hindi si siya pinayagan. Opo, pero meron din po nag-move na payagan siya na Yes. makaboto. Opo, Bakit nag-file noon? ang ilan sa amin ng resolusyon para Yes. payagan siya. Mm-mm. Dininay po. Yes. And actually, kahit napagbigyan, wala naman siyang internet connectivity sa loob ng kulungan niya noon. So never before, kahit yung panahon ni dating Senador Sonny Trillanes, hindi napagbigyan. Kahit nung isang dating senador na kasama namin, humingi na makapag-online sa plenary, pati sa pagboto, dahil nga nagkaroon siya ng physical injury, hindi rin siya pinayagan. Pero So anong napaka-special ngayon Yeah, para payagan yun? Ang punto ko, ma'am, ay ganito. Kung nung panahon na yon para kay Senator De Lima and Trillanes, itinulak ninyo yung online o teleconference sila. Yes. Bakit ngayon ayaw nyo na? Dahil ba magkaiba na yung Oo. partido? Kasi nga, Oo. una, Hindi ba, mali ma'am, ito yung lang yun. prosesong Kasi ginagamit pwedeng nila sabihin na para parang- amyendahan yung rule. parang And double pangalawa, standard yun. kasama po ito sa substantive na amendments. Kung ang ginagawa nyo to para sa isang kasama natin na ngayon ay umiiwas sa batas. Kung ginagawa nyo ito para sa ilang mga kasama natin na balitang baka harapin ng batas. Ang labo naman nun. Ang labo po nun. Special treatment kung yung legal status din ay may difficulty, di ba? So, yun Pero, yung kaya sabi namin, wag niyong i-reload yung pagboto Oo. dun sa proseso ng pag-amyenda sa rule. And Pero bukas- wala pa nga tayo pero- dun sa substantive na mga problema namin Bukas pa rin dun sa po proposed kayo. amendment. Bukas pa rin po kayo na pagdebatehan ito, Senator Riza.
Of course, Oo. we're always ready for debate. Kasama po yan sa trabaho namin. Pero please, yun na nga, 3 linggo na kami nagpapatintero sa ganitong mga issue na parang primarily para sa aming mga sarili. Pwede na ba naming balikan yung maraming nakabinbin na bills, yung hindi pa tapos na mga investigasyon, yung malapit ng budget debates at saka yung impeachment trial? Dahil yun ay may mas malawak na kahalagahan sa ating mga kababayan. Okay. Senator, ito lang. Kung Opo. ang senaryo, kunyari ngayong linggo kasi na-i-brought up na rin na baka meron hong ma-aarestuhin dyan sa Senado, ano? Tapos kung sila ho ay mawala ho dyan, ano? So hindi ho sila makaka-attend anumang sesyon. Opo. Paano ho ang representasyon ho nila sa mga botanteng bumoto ho sa kanila at wala ho sila sa anumang mga mahalagang pagbobotohan dyan ho sa Senado? Yun ay pwedeng erase din sa hinaharap pa naming debate dyan sa proposed amendments. Di ba? Kung aamyendahan man namin yun, ano talaga ang formulation yan at dapat stricto dahil napaka-special na minsan lamang sa kasaysayan ng buong Senado nung panahon ng pandemic, pinayagan yan. Pwedeng erase po yun, yung mga issue ng representasyon. Tapos pwedeng payagan, pwede kayong pumabor o depende? O bukas lang kayo sa Pag-aaralan ko debate. po dahil first time ko ulit narinig yan in connection dito sa particular na proposed amendment. Pero definitely pag-aaralan ko yung iba't ibang anggulong ito. Opo, yung ugong ng Opo. pagpapalit ng Senate leadership, andyan pa rin ho ba? Buhay na buhay pa rin ba? Kasi kung sakali mawala ho yung dalawa at mahuli, maaresto, so babaliktad ang numero. Well, sa ngayon, basta solid kaming 11 sa minority at lagi ko lamang binabalikan yung sagot ni dating Senate President Tito Soto nung tinanong siya tungkol sa ganyang mga ugong 3 weeks ago. Sabi lang niya simpleng, I serve at the pleasure of my peers, I serve under the Constitution, idinagdag pa niya, I serve under God. So, basta ngayon na happy kaming solid na 11 minority, nakatutok kami sa mga trabaho namin at sa pagbabantay na sumunod kami sa rules at hindi labagin iyon. And harapin na lang natin yung question na iyon ng liderato kung may mga numero na on one side or the other. But please, ngayon palang balikan na natin ang focus sa dapat na trabaho namin. At saka Senator, kahit papayagan ng teleconferencing, I doubt kung magte-teleconference si Senator Bato de la Rosa, matutukoy kung nasaan siya eh. Well, yun, Ang isa pa dali-dali yun. niyang So, tuntunin pag hindi ko naka-teleconference talaga alam ano yung virtue na pinagpupumilit nila kagabi pagbotohan ang isang pag-amyenda na sa tingin namin, pati yung proseso ng pag-amyenda ay lumalabag sa parehong rules na sinasite din nila. Okay, Okay. Basta Senator. ngayon, solid block kayo, solid. Yes, Parang solid block kami SB11 sa kayo daw minority. tawag sa inyo ngayon, Solid SB11. Oo. Ma'am, maraming salamat sa oras Maraming ha. salamat din Good po. morning. Thank you. Mga Okay, kapuso, si salamat po. Senator Rizzo Ontiveros, isa po sa 11 miyembro ng minority block ng Senado. Tinawagan po natin ang ilang mga senador na miyembro ng mayorya para kunin naman yung kanilang panig doon sa nangyari kagabi. Pero wala po sa kanilang tumutugon. Kabilang sa mga tinawagan natin sina Senador Rodante Marcoleta, Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Jingo Estrada at maging si Senator Cheese Escudero.